Bago po tayo tumako sa pagbabahagi na ng salita ng Diyos ay dumako po muna tayo sa pananalangin. Sige po, tayo ay sama-samang lumapit sa Panginoon at hilingan natin yung pagsama ng banal na presensya ng Diyos. Panginoon, pinupuri at pinapasalamatan ka namin, O Diyos. Salamat po sa maghapong ito, Panginoon. Salamat po sa katagumpayan. Salamat po sa pag-iingat niyo sa amin mula pa kaninang paggising namin, O Diyos, hanggang sa mga oras na ito at sa mga susunod pang oras, Panginoon. Salamat po sa maghapong ito na ikaw yung nakakaalam ng pinagkabalahan po ng bawat isa sa amin. At salamat po dahil nandun yung pagtatagumpay na nagmumula sa iyo. Sa gabing ito po kami ay magbubulay ng inyong mga salita. Ikaw nga po ang patuloy na manguna at patuloy na magpaunawa sa amin ng inyong mga salita. Ikaw po ang patuloy na mangusap at magpakahayag pa sa aming mga buhay, sa aklat ng Exodus, O Diyos. Ikaw po ang patuloy na magsalita sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ikaw ang magturo pa ng maraming bagay at aral pa na maaari naming dalahin at isa pamuhay sa bawat araw. Salamat po, Panginoon, sa kapanyo po ng kapangyarihan. Ang bawat salitang lalabas sa aming bibig at tulungan niyo po itong maging kalakasan ng amin pong mga pananampalataya. Ikaw din po ang patuloy na mag-ingat sa mga kapatid namin na nasa labas ngayon, Panginoon. Iuwi mo rin po sila na taglay ang kaligtasan na nagmumula sa iyo. At patuloy po na ikaw din ang magpala sa kanilang buhay. Ikaw po ang patuloy na umabot sa bawat isa sa amin, sampu ng aming mga pamilya at mga kapastoran. Salamat po, O Diyos. Lahat ng papuri at parangal ay tanging sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. O sige po, salamat po sa Panginoon. Tayo po ay dadako na sa pagbabahagi ng salita po ng Panginoon. Tayo po ay nasa aklat pa din ng Exodus chapter 17. At sige po, pangunahan po tayo ni Kuya JP. Amen. Hallelujah, Jesus, Lord. Makapangyarihan sa lahat, Lord. Salamat ho sa gabing ito, Panginoon. At ngayon po ay nasa Exodus chapter 17 na po tayo. At ang akin pong ibabahagi ay yun nga po sa verse 12. At nang bandang huli, nangalay na ang kamay ni Moises, kaya kinuha nila Aaron at Hur ang isang bato at pinaupo roon si Moises. Itanaas ni Aaron ang isang kamay ni Moises at ganun din ang ginawa ni Hur sa isang kamay hanggang sa lumubog ang araw. Kaya nanalo si Josue sa mga Amalekita. At ayun nga po, dito po, tayo po bilang mga tao ay tayo po ay bawat isa ho sa atin ay meron pong kahinaan, meron po tayong mga kahinaan. At basahin ko po yung sa ikalawang Korinto chapter 12 verse 7 to 10. Para hindi ako maging mayabang dahil sa mga kamanghamanghang ipinakita ng Diyos sa akin, binigyan ako ng isang kapansanan sa katawan. Hinayaan ng Diyos na pahirapan ako ni Satanas sa aking kapansanan para hindi ako maging mayabang. 3 beses akong nakiusap sa Panginoon na alisin ito sa akin. Ngunit sinabi ng Panginoon sa akin, sapat na sa iyo ang aking biyaya, dahil ang kapangyarihan ko ay nakikita sa iyong kahinaan. Kaya buong galak kong ipinagmamalaki ang aking kahinaan, nang sa gayon ay lagi kong maranasan ang kapangyarihan ni Kristo. Dahil dito maligaya ako sa aking kahinaan, sa mga panlalait sa akin, sa mga pasakit, panguusig, at mga paghihirap alang-alang kay Kristo. Sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako pinalalakas ng Diyos. At yun, totoo po yun. May mga instances ho na talagang kung kailan ho tayo mahina, kung kailan tayo
kung kailan hindi natin alam ang ating gagawin na halimbawa na kagaya nga ho nung nangyari nung ako po ay inatasang tumayo po sa Bible study sa Pulaw-Pulaw. Ako po ay may dinaramdam na ako po ay parang tatrangkasuhin nun at masakit ho yung aking ulo. At yun nga po, nung nangyari nga po yun ay ako po ay nagpahinga muna sa amin at paggising ko po, bago po ako pumunta sa Pulaw-Pulaw ay bigla pong umulan. At ayun, ano po ako, nabagabag po ko kasi ayun, umuulan. So pupunta po ako sa Pulaw-Pulaw nung umuulan. Baka po nag-aalala po ako na baka mabinat po ako sa pagpunta ko ron. At nag-chat po ako kay Pastor EJ, na sabi ko, Pastor, baka po hindi na po ako makapunta sa Pulaw-Pulaw, umuulan po kasi. Tapos, pero alam naman po ni Pastor EJ na masama po yung pakiramdam ko, na ganun nga po. At sabi ho sa akin na yan lang ba ang makakapigil sa iyo para magawa mo ang kalooban ng Panginoon. At ayun, nung sinabi niyo sa akin yun, na natauhan po ako na yun. Kaya po sumunod pa rin po ako. At ayun, syempre bago po ako pumunta, nagpray po muna ako sa Lord. At ayun, at nagpray po ako ng mensahe sa Panginoon dun po sa Pulaw-Pulaw. At ang pinahayag ho sa aking mensahe ng Panginoon ay yung topic na ang paglilingkod sa kabila ng kahirapan, o di kaya naman ng pagkakasakit, o di kaya naman ng kahapisan, gano'n na ayun, meron po akong mga nakuhang mga verse, pero pilit ko po yung inaaral, pero talagang sa sobrang sama ho nung aking pakiramdam ay parang wala hong pumapasok sa aking isipan. At ayun, nagpray po ako kay Lord. Sabi ko po, Lord, hindi ko po alam kung paano ko po maidi-deliver ang mensaheng nagmumula sa inyo, pero gagawin ko po, Panginoon. At ayun, pagdating ko ho doon, naging matagumpay po yung Bible study. At ayun, sabi ko nga po, talagang ipinaano ko sa kanila, talagang sinabi ko sa yung topic nga, paglilingkod sa Panginoon sa gitna po ng halimbawa may sakit na ganun. At ayun, pinatunayan po natin na wala hong makakapigil sa atin sa paglilingkod, kahit po yung ating mga kapansanan, o kahit po yung ating karamdaman, kung ano man, basta matuto po tayong sumunod lagi sa Panginoon. At ayun, sinabi ko sa totoo lang po, talaga pong masama po ang pakiramdam ko sa inyo ngayon. Pero nandito po ko ngayon para ihatid sa inyo ang mensahe ng Panginoon. At habang ako po'y habang hinahatid ko sa kanila yung mensahe ng Panginoon, naramdaman ho nila na kahit sinabi kong ganun, ay napansin ho nila na kahit na ganun po, na hindi ho nila na alintana sa akin na ako'y meron pong dinaramdam na sakit. At ayun, sabi ko ho kay tatay, sabi ko, tay, pasensya na po kung hindi ho ganun kaganda ang pagkakapatas ko ng yung aking outline. At nakakatuwa po, sabi ni tatay, sabi, okay lang, ayos naman kasi ganun, tapos sabi niya sa akin, kung yung iba ay kung yung iba ay ayaw ng ng ginagawa nyo, pero kami gustong-gusto namin yun, pagpatuloy mo lang, at sinusuportahan ka namin sa mga ginagawa nyo. At ayun, ayun po, sa nangyari po yun, talagang pinalakas po nila ako na talagang magpatuloy palalo sa paglilingkod sa Panginoon, sa kabila ho ng mga ganong sitwasyon na nagkakaroon po tayo ng
may mga hadlang man, pero hindi ho tayo mapipigilan ng mga ganong pagkakataon. At tas may mga pagkakataon nga po na talagang may mga pagkakataon na minsan parang merong po yun na-share po noon ni Pastor EJ nung lang po yun, last Sunday. At kasi po siya, medyo na-overwhelm ho siya sa mensaheng na ihanda niya sa pamamagitan ho ng Panginoon. Parang sabi niya, ang ganda ng mensahe ni Lord sa akin. Parang confident ho siya na ibahagi yun sa buong kongregasyon, pero nung papalapit na ho siya, sabi niya ho parang pakaba ng pakaba na gano'n, na talagang ipinakita kagaya ng sinabi nito, para hindi ako maging mayabang dahil sa mga kamanghamanghang ipinakita ng Diyos sa akin, binigyan ako ng isang kapansanan sa katawan. At ayun nga po, dahil nga po doon naging parang overly confident po si Pastor, ayun, parang kumilos po yung Panginoon na talagang pinakita ho ng Panginoon na talagang wala tayong magagawa kung hindi ho tayo aasa sa Panginoon. Kung wala ho ang pagsama ng Panginoon, ay hindi ho tayo magtatagumpay. At ganun, at ayun po. At may mga ganun din po na naranasan ko rin naman, na may mga pagkakataong ganun din na parang ganun nga, na parang medyo nagiging nagiging parang mayabang. At ayun, pagka po may mga ganun at paghaharap na sa pulpito, ay ayun, bigla pong may kabahan na mararamdaman, na ganun nga, na talagang isang paalaala talaga na wag tayong maging mapagmataas, na manatili tayo na mayroong mababang puso, dahil wala ho talaga tayong maipagmamalaki sa Panginoon kahit anuman po ang magawa natin sa ating buhay. Kahit gaano man po kalaki yung maging achievements natin, lagi ho nating alalahanin na hindi ho natin makakamit yung lahat ng yun kung hindi ho tayo sinamahan ng Panginoon, at kung hindi siya kumilos sa ating buhay para baguhin tayo. At ayun nga po. At isa pa ho, basahin ko po yung sa Hebreo chapter 11 verse 33 to 34, dahil dito mga example po ng pagkilos po ng Panginoon sa kahit po sa mga taong masasabi na mahihina, na dahil sa pananampalataya nila, nilupig nila ang mga kaharian, na mahala sila ng may katarungan at tinanggap nila ang mga ipinangako ng Diyos. Dahil sa pananampalataya nila, hindi sila ginalaw ng mga leyon, hindi sila napaso sa nagliliyab na apoy, at nakaligtas sila sa kamatayan sa pamamagitan ng espada. At ang iba sa kanila ay mahihina, pero pinalakas sila ng Diyos, at naging makapangyarihan sila sa digmaan, at nilupig ang mga dayuhang hukbo. At dito nga po, ang mga example ho rito ay kagaya nga ho ni Haring David. Di ba nga po, kung ating pag-aaralan, talagang kung ating sa lahat ho ng kanilang magkakapatid, si David ho ang masasabi natin na parang pinakamahina, kasi siya yung pinakabata, tapos isa lamang ho siyang pastol. At ayun, tapos siya pa ho yung pinili ng Panginoon para maghari sa mga Israelita noon. At nakita ho natin na talagang si Haring David sa mga pinaka naging matagumpay na naging hari sa kasaysayan. At ayun, marami pa po, kagaya nga ho nung sa at ayun nga po, talagang tsaka nga may isa pa pong verse na sa unang Korinto chapter 1 verse 27, ngunit pinili ng Diyos ang mga itinuring ng mundo na mangmang upang hiyain ang marurunong. Pinili ng Diyos ang mga itinuring ng mundo na may hina upang hiyain ang malalakas. At ayun nga po, kadalasan po talaga yung karamihan sa mga nagiging lingkod ng Panginoon, sila pa yung kung ating mapapansin, sila pa yung iisipin na parang kung titignan ng sanlibutan ay
parang sila yung yung mga pinakamahihina kasi yung iba ay mga wala namang masyadong pinag-aralan na ganun, hindi kagaya ng iba na halimbawa yung iba ay naging isang doktor o isang kilalang tao, isang politiko o ganun nga, na pinili po ng Diyos yung mga mahihina. Kasi nga po, 'di ba? Kasi po napakahirap po sa isang halimbawa sa isang negosyante. 'Di ba napakahirap po sa isang negosyante na iwan na talikuran yung kanyang negosyo para lamang po makasunod sa ating Panginoon. 'Di ba napakabigat po nun. At may nakapagsabi pa nga po na 'di ba may instances na may nangyari na narinig ko lamang po na meron pong isang pamilya na nagnenegosyo na ganoon nga po at ayun, hindi naman po ay siya po ay talagang naman lagi linggo-linggo ay umaattend, pero dumating po yung pagkakataon na talagang nagkulang na, hindi na po siya na masyado nakaka-attend. Tapos may isang pastor na nagsabi sa kanya na parang para bang pabiro lang na hindi but parang sinabi na hindi ka na masyadong hindi ka na nakaka-attend, parang pabirong sinabi na kaya kung ipag-pray natin na mawala yung kabuhayan niyo, yung parang gano'n ng kabuhayan para lamang makapaglingkod sa Panginoon. At ayun, anong nangyari, na natisod pa yung taong iyon na gano'n nga po. At nakakalungkot na gano'n nga po ang naging resulta. Kaya hindi po naisip na talagang dapat po lagi nating unahin ang ating Panginoon sa lahat ng bagay na ganun nga po. Pero naunawaan natin na ganun nga, syempre talagang kung sa isang pangkaraniwang tao iisipin nila na yung negosyo yung bumubuhay sa kanila, pero hindi. Ang totoo po, ang Diyos po ang bumubuhay sa bawat isa. Yung mga negosyo natin, yung ating mga pinagkakakitaan, ay yun lamang po yung kinakasangkapan ng ating Panginoon para tugunin ho yung ating mga pangangailangan. At ayun, kung magawa ho tayong tawagin ng Panginoon at hingin ho sa atin na isurrender lahat ng iyon, kung yun po ang makakahadlang sa atin para makapaglingkod sa Panginoon, ay bakit hindi ho natin magawa na bitawan iyon? Diba nga po? Kasi pilit ho tayong linilin lang ni Satanas na talagang mas mahalaga yung mga bagay na nakakasatisfy ng ating laman kaysa sa nakakasatisfy ng ating espiritu. Kaya po lagi po nating nasahin na mas makamit natin yung mga pagpapalang espiritual, at pag nakamit ho natin yung mga pagpapalang espiritual ay susunod na lamang po yung mga pagpapalang na kinakailangan ng ating physical. Kagaya nga ho nung sa Jeremiah, seek ye first the kingdom of God and all his righteousness, and all other things will be added unto you. Na yun po, napakahalaga po nung ganun na lagi ho nating unahin na makamit yung kaharian ng Panginoon. At yun nga po, at talagang isusunod na lamang po sa atin yung lahat ho ng ating pangangailangan dito sa sanlibutan. At kagaya nga ho nung talagang isang patotoo po nung ating pastora sa yung asawa po ni Pastor Jerry, na gano'n nga po,
sa kabila ho nung kanyang sakit noon na breast cancer, ayun, patuloy pa rin po silang naglilingkod sa Panginoon. At ayun nga po, dahil po sa kanilang pagpapagal na gano'n, na kahit na walang pera, marami pong tumulong sa kanila para makapagpagamot. At ayun, at ngayon po patuloy po silang naglilingkod, at ngayon po ay cancer free na yung ating pastora na iyon. At purihin po ang Lord sa katagumpayan po ng complete healing po ng kanyang sakit. At ayun po, at kaya po lagi ho nating unahin ang ating Panginoon, at lagi ho nating isipin na talagang hindi hadlang yung ating mga kahinaan, yung ating mga kapansanan, para po makasunod sa ating Panginoon. At yun po, marami pong salamat. Amen. Purihin po ang Panginoon sa salita po na naibahagi at sa buhay po ng ating kapatid. Salamat po sa Panginoon. Tunay naman po na ang ating buhay ay walang tagumpay kung wala tayo sa Diyos. Kasi sabi sa aklat po ng Juan chapter 15 verse 5, ang sabi doon, di ba po, ang Panginoon yung vine, yung puno, at tayo yung mga sanga. Sabi doon, ang nananatili sa akin at ako sa Kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo ay layo sa akin. Kung layo tayo sa Panginoon, hindi tayo magtatagumpay. At sabi nga din po sa Zechariah 4:6, sabi doon, so he said to me, this is the word of the Lord to Zerubbabel, not by might nor by power, but by the Spirit, says the Lord. Sabi po doon, at tandaan po natin na ang Diyos lang naman yung pinakang unang nagtagumpay at ang patuloy na nagbibigay ng tagumpay. Kaya kung wala tayo dun sa nagbibigay ng tagumpay, paano tayo magtatagumpay habang tayo ay nandito sa mundong ito, habang tayo ay nasa battleground? Kaya salamat po sa Panginoon. Wala naman tayong ibang kailangan kundi ang Panginoon. Siya lang naman yung kukumpleto sa ating buhay. Naalala ko nga po yung patotoo kanina ni Kuya JP, yung ano ba yung nakakahadlang para hindi tayo makapaglingkod sa Panginoon. Kasi po dati, yung sa amin naman po, hapon na. Tapos magpa-practice na din kami sa church para sa Sunday service kinabukasan. Tapos po ang ulan, lakas ng ulan, hapon na. Tapos nag-iisip po ako nag-aabang po ako kung mag-chat na yung magsosong leader kinabukasan, kung wala mo ng practice, bukas na lang kasi ang ulan. Pero alam niyo po, walang dumating na chat, nag-aantay ako kung may practice ba o wala. Alam niyo po, salamat sa Panginoon na, oo nga naman, talaga bang hahayaan nating mahadlangan yung mga paglilingkod natin sa Panginoon? Talaga bang bibigyan natin at i-entertain natin yung mga hindrances para hindi tayo makapagtapat sa Diyos? Kasi po, ang itinuro noon ng Panginoon sa amin nung umuulan, tas parang bigla kang dalawang isip kung magpa-practice o hindi. Alam niyo po, ang pinaalala noon ng Panginoon, ang ipinangusap niya noon ay dapat ang paglilingkod natin sa Panginoon ay rain or shine. Uminit, umaraw, naglilingkod tayo sa Panginoon. Hindi lang dahil ay ang ulan, hindi muna kami pupunta sa church. Kumbaga, sobrang init. Parang ang dami pong at tinitingnan natin at nakikita ng mas malaki yung mga maaaring maging dahilan para hindi tayo makapagtapat sa Panginoon. Kaya salamat po sa Diyos. Kasi ang Panginoon naman ay palaging nagtuturo. Ang Panginoon naman ay palaging nagpapahayag kung ano talaga yung nararapat na paglilingkod natin sa Kanya. Kaya salamat po sa Diyos, at susundan ko na po yung kay Kuya JP sa akin po ay sa Exodus chapter 17 verse 16, at ang sabi po dito, at sinabi niya sa mga tao, itaas ninyo ang watawat ni Yahweh, patuloy niya tayong pangungunahan sa ating pakikipaglaban sa mga Amalekita. Salamat po sa salita po ng Diyos. Sabi doon, itaas daw yung watawat
ng Panginoong Hesus dahil sila ay patuloy na papangunahan ng Panginoon para sila ay patuloy na magtagumpay. Tandaan po natin, kagaya ng mga Israelita, kagaya ng mga Amalekita, po, nung panahon na sila ay nandito rin sa mundo, kagaya po natin, ang mundo pong ito ay battlefield, battleground, labanan, kung saan tayo nakikipaglaban, nagte-training. Tandaan po natin na tayo ay may kalaban. Sila nga may kalaban dito, tayo din po mayroon din. At tandaan po natin, hindi tao yung kalaban natin. Totoong kagaya ng mga Israelita, ng mga Amalekita, may kalaban din tayo. Pero alam niyo po ang sabi sa Efeso chapter 6 verse 12, sapagkat ang kalaban natin ay hindi mga tao, kundi masasamang espiritu sa himpapawid. May mga kadugsong pa po yan. Diba po sabi doon, hindi naman yung mga tao yung kalaban natin. Sa halip sabi doon, yung masamang spirit daw na nasa himpapawid yung ating kalaban. Na po kasi pinag-aagawan yung katawan, yung espiritu na mayroon tayo. At sabi nga din po dito, sabi rin sa salita ng Diyos, palaging itaas daw yung watawat ng Panginoon. At sila ay papangunahan ng Panginoon. At alam niyo po, ganoon din sa ating buhay. Maaari ang ipinatataas sa atin ng Panginoon ay yung sagisag niya sa hirap nating buhay, yung pananampalataya. Dahil yung pananampalataya sa Diyos, ang isa sa pinakamabuting weapon na pwede natin gamitin, panlaban sa anumang bagay sa mundong ito. At tandaan po natin na wala namang nalugi na tumiwala sa Panginoon. Wala namang pinabayaan na yung buhay niya ay inialay niya sa Panginoon. Tandaan po natin, tayo ay nakikita at kayang-kayang abutin ng Panginoon. Kaya nga po, ilagay ko rin dito na sabi doon, let Jesus lead the way always. At yung isa pa po ay let Him take the driver's seat of our lives. Ano po? Kung yung sasakyan nga, may nagmamaneho at nangunguna para hindi siya mapahamak, hindi siya maaksidente. Ganoon din po sa buhay natin. Kung ayaw natin mapahamak, maaksidente, o kung ano mang mangyari sa buhay natin, kagaya ng sasakyan, dapat ang nagdadrive yung marunong talaga. At alam niyo po, sa ating buhay, sino ba yung marunong talaga? Di ba ang Panginoong Hesus? At siya yung dapat na hinahayaan nating maupo sa driver's seat ng ating buhay. Kung yung isang sasakyan, may driver's seat, at siya ay dumadaan sa mga rough road, sa mga smooth lang na daan, lumiliko, alam niyo po, ang Panginoon yung pag-drive natin ng ating buhay. Dahil alam ng Panginoon yung lahat ng pupuntahan at siya yung may control nito. Kaya ibigay natin dun sa pinakang may-ari at controller ng ating buhay, ang Panginoong Hesus. At hayaan natin na pangunahan tayo ng Panginoon sa lahat po ng sulok ng buhay na hiniram natin sa Kanya. Kaya salamat po sa Diyos, tanging sa Panginoon lang po yung pinakamataas na papuri at pasasalamat. Kaya sige po, mayroon po bang nais na magbahagi ng testimony kung gaano po kabuti ang Panginoon sa ating buhay? Gusto ko lang po magbahagi ng testimony. Sige po. Malinaw po yung signal. Opo. Ang hindi na kasi ng signal dito. Gusto ko lang magbigay ng papuri at salamat sa Panginoong Jesus. Pagtatagumpay niya sa amin ngayong taon, 2024, dahil napakadaming pinagdaanan namin. Pamilya namin ngayong taon. Ang daming pagsubok, ang daming problema na pinagdaanan namin ngayong taon. Sa kabila na nandun ang Panginoon para kami tulungan, gabayan, bigyan ng provision, financial, napakabuti ng Panginoon. And actually, sa kabila ng aming pinagdadaanan, nandun yung namumuhay ako sa kasalanan. Ilang taon din ako namuhay sa kasalanan. 2.5 years din
And last November, I think, December. First week of December, pinatagpo ako ng Panginoon. May isang tao akong sobrang dinependahan. Kumbaga, doon ako nakadepende. Lahat ng problema ko sa kanya ako nakadepende. Lahat ng hinain ko sa buhay sa kanya ko sinasabi. Ngunit, inalis siya sa akin ng Panginoon. Inalis siya sa akin nitong nakaraan lang. And sobrang devastated with that time na inalis siya sa buhay ko. Though alam kong maling tao siya sa buhay ko dahil inalis niya ako sa buhay spiritual ko. Dahil imbis na mas makalapit kami sa Lord, mas lalo kami lumayo. Mas lalo kami nakagawa ng kasalanan na hindi naman talaga dapat. May mga nagawa kami ng karumihan. And nitong first week of December, sobrang devastated ko kasi feeling ko nung nawala siya, wala na din ako malapitan, wala na akong matakbuhan. Pero ang Lord, sobrang buti sa akin kasi kabila ng pagtalikod ko sa Kanya, kabila ng kasalanan ko nagawa, na paulit-ulit yung ginawa, pinatagpo niya. Nandiyan siya para tanggapin ulit ako. At gabayan ako sa proseso na binabago niya sa buhay ko ngayon. Ngayon lang ulit ako nakakabalik sa paglilingkod sa kanya. Sa pagpupulay ng kanyang mga salita. Dahil dati naman hindi ko nagagawa yun. Doon nag-search naman ako every Sunday. Pero yung guilt sa puso ko na may ginagawa akong labag sa loob ng Panginoon. Parang hindi ko siya napaglilingkuran ng tama. And ngayon, napakabuti ng Diyos sa akin kasi akala ko hindi na ako makakaahon dun sa kasalanan na yun. Pero ang Panginoon ay inalis ako dun para mas mapabuti yung lagay. Nakaraan iniisip ko na parang paano na ako makakasurvive nito kasi wala na yung taong inaasahan ko. Pero hindi pala talaga yung tao na yun na makakapag-satisfy sa akin, kundi ang presensya ng Panginoon. So, maraming salamat sa buhay ni Ate B kasi sabi niyong nag-guide sa akin para lumalim yung faith ko sa Lord at makabalik ako ng lubusin sa Lord. So, maraming salamat sa Panginoon dahil sa kabutihan sa mamahal niya sa akin ay nagpapatuloy ako ngayon at nakakausap. So, yun lamang po. Pwede sa papuri at pasalamat. Amen. Purihin po ang Panginoon. Salamat po sa buhay na patotoo. Na totoo naman lahat tayo ay may pinanggaling ng dilim pero masyadong malaki yung pagmamahal ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin para hindi tayo maabot ng pag-ibig ng Diyos. Kasi sabi nga po sa Isaiah chapter 59 verse 1, sabi doon, tingnan ninyo, si Yahweh ay may kakayahan upang iligtas ka. Siya hindi bingi upang hindi marinig yung inyong mga hinaing. Kaya salamat po sa Diyos. Minsan nga, may isip natin na parang ang dilim-dilim na ng buhay ko. Makikita pa kaya ako ng Panginoon? Maaabot pa kaya ako ng Diyos? Pero dahil mabuti at lubos na makapangyarihan ang Panginoon, sabi sa kanyang salita, walang dilim na hindi kayang pasukin ang Panginoon. At lahat tayo, may dilim na pinanggalingan yung lumang buhay natin, pero ang Panginoon kasi natin ay Diyos na mabuti, mapagpatawad, at nagbabago ng buhay. Kaya salamat po sa Panginoon. Totoong may proseso at hindi ganun kabilis. Pero yung siguradong bagay dun, kaya tayo nasa proseso ay mahal tayo ng Panginoon. Amen. Kaya tayo patuloy na binibigyan ng pagkakataon ng Diyos ay malaki yung pag-ibig niya para sa atin. Kaya salamat po sa Panginoon. Mayroong Diyos na palaging nagda-direct at nagre-redirect sa buhay ng
bawat isa sa atin. Nagbibigay ng direksyon para maging tama palagi yung ating pamumuhay at nagre-redirect sa mga panahong namamali na pala ay itinatama pa rin tayo ng Panginoon dahil ganun na lang kalaki yung pagmamahal niya para sa atin. Kaya salamat po sa Panginoon. Sa iba't ibang way naman ay ipinapamalas ng Panginoon yung pag-ibig niya sa atin. Kasi yung pagtatama nga ng Panginoon kagaya ng magulang, kanyang itinatama yung anak niyang minamahal. At ganoon tayo sa Panginoon. Kaya magalak tayo na tayo ay itinatama ng Panginoon na ibig sabihin lang, mahal pa tayo ng Panginoon. Tayo ay anak pa rin ng Diyos. Kaya tayo ay patuloy niyang tinatama at hindi pinababayaan. Kaya salamat po sa Panginoon at kagalakan din po sa amin na makasama kayo sa online Bible study na ito. Kahit hindi pa namin kayo nakikita ng personal, pero ang kalooban pa rin ng Panginoon ang patuloy na kikilos para magkatagpo-tagpo tayo. Kasi ang Panginoon naman ay laging kumakatagpo sa ating mga buhay at sa lahat ng bagay. Kaya yung pinakang mabuti doon ay yung kung paano nating itinitiwala yung buhay natin sa Panginoon. Kaya salamat po sa Diyos. Purihin po ang Panginoon sa inyong buhay, Sis Divine. At sino pa po ang nais na magbalik ng papuri at pasasalamat sa Panginoon? Amen. At kung wala na po ay nais ko rin pong magbalik ng papuri at pasasalamat sa Panginoon sa pag-iingat po niya sa amin kanina nung kami po ay nagkita-kita nila Kuya JP at nakapag-sharing. Salamat po sa Panginoon sa kalooban ng Diyos na makasama sila, pati po yung isa naming kasama kanina na bukas po a-attend, Sis Alexis. Salamat po sa Panginoon dahil nakakagalak po sa puso na muli ay babalik na siya sa pagde-devotion kasi po ay nakasama na po namin siya ngayong taon after ng youth summer camp at nawala siya dahil may mga reason din, pero nakakagalak na makasama ulit siya sa gawain ng Panginoon at bukas nga daw po attend na din siya. At salamat po sa Panginoon dahil nandun yung paglalagay ng Panginoon ng desire sa ating mga puso na makapagtapat sa Panginoon, makabalik sa Diyos at patuloy na makapaglingkod sa Kanya. Kaya salamat po sa Panginoon. Sa Diyos po yung pinakamataas na papuri at pasasalamat. At sige po, salamat po sa Panginoon sa katagumpayan ng gabing ito. Kagaya nga po ng sinabi kanina, dahil sa Panginoon, kaya tayo nagtatagumpay. Kaya sa gabi pong ito, tayo ay magbabalik pa rin ng papuri at pasasalamat sa Panginoon sa pamamagitan po ng panalangin. Sige po, pangunahan po tayo ni Kuya JP sa closing prayer. Amen. Ama namin nasa langit, Lord. Karapat dapat lang ho namin ibalik sa inyo ang mga papuri, pagdakila, pagsamba, pagluwalhati, Panginoon, Lord. Salamat po sa maghapong ito, Lord, sa katagumpayan ng mga gawain namin, Panginoon, sa lahat po ng aming mga responsibilidad kahit ho sa tahanan, Panginoon. Salamat po sa pag-iingat niyo sa amin, sa aming pagmamaneho ng sasakyan, ng motor, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat po dahil minsan pa ay nakapiling ho namin muli ang isa't isa para maka-fellowship at makakwentuhan ng kahit saglit man lamang, Panginoon. Salamat po sa mga pagkakataong iyon, Lord, na nagiging kalakasan ho namin ng isa't isa upang makapagpatuloy po sa inyo, Panginoon. Salamat din ho at kahit saglit ay inabutan ho namin yung sila Pastor Jerry at sila Pastora Joanne sa PAMI upang makakwentuhan din ho ng kahit saglit man lamang, Panginoon.
talagang nakakataba po ng puso na talagang damang-dama ho namin yung yung concern ng bawat isa sa isa't isa, Panginoon, na gano'n na lamang po talaga, na basta po nasa amin po ang pag-ibig na nagmumula sa inyo, Panginoon, ay gano'n na nga lamang po ang mga nangyayari, Panginoon, na talagang patuloy ho kayong kumikilos sa bawat isa, Panginoon. Salamat po sa gabing ito, sa katagumpayan ng gawain na inyong tinalaga sa bawat isa. Ang online devotion na ito, Lord, na dalangin ko ho na nawa po ay magpatuloy pa rin po ang gawain ito hanggang sa hanggang sa habang habang kami nabubuhay, Panginoon, Lord. Patuloy niyo ho kaming gamitin, Panginoon, at nawa po ay mas marami pa po kaming maabot na mga kaluluwa upang makapiling din namin sa gawain ito, Panginoon, na maging daluyan ho ito ng kalakasan ng bawat isa, Panginoon, na maging daluyan din ho ito na para maging instrumento nyo para makatulong sa pagpapalalim ng aming relasyon sa inyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa lahat-lahat, Panginoon. Kulang po ang salitang salamat para ho sabihin kung gaano kami ka-grateful sa inyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. At ngayon po, dinadalangin din ho namin yung mga kapatid namin na wala pa, na hindi pa po nakadalo, yung mga matagal na hindi nakakadalo, Lord, na kayo po ang patuloy na humipo sa kanilang puso na magbalik loob sa inyong mga gawain, Panginoon, na nawa po ay kahit po sila ay malayo ay sinisikap din ho nila na magkaroon din ho ng malalim na relasyon sa inyo, Panginoon, Lord. Kayo po ang patuloy na kumilos sa bawat isa, Panginoon, at dalangin din ho namin, amin din hong inilalapit sa inyo ang lahat ho ng aming mga kapastoran, pati po ang lahat ng mga lingkod ninyo sa buong sanlibutan, Panginoon, Lord. Kayo po ang patuloy na kumilos sa bawat isa, Panginoon. Kayo po ang patuloy na magkaloob sa kanila ng karunungang nagmumula sa inyo, Panginoon, upang maging instrumento nyo kami para sa pagkakabuklod-buklod ng inyong iglesia, para mapagkaisa ang inyong katawan, Panginoon, na magkaroon po kaming lahat ng iisang kaisipan, at iyon ay ang kaisipan ng inyong nag-iisang anak na si Jesus, Panginoon, upang kaming lahat ay maging karapat-dapat na humarap sa inyo, Panginoon, Lord. At dalangin din ho namin lahat ho ng aming mga hinahayuan, Panginoon, Lord. Kayo po ang patuloy din na kumilos sa kanilang buhay, Panginoon, Lord. Nawa po'y manatili po manatili pong nag-aalab ang kanilang puso, Panginoon, para ho sa inyong mga salita, Panginoon, Lord, na nawa po ay magawa rin nilang isa pamuhay lahat ho ng kanilang mga natututunan, at magkaroon din ho sila ng malalim na relasyon sa inyo, Panginoon, Lord, na patuloy ho kayong kumilos sa bawat isa, Panginoon, Lord. At ngayon po sa inyo ho namin ipinagkakatiwala ang lahat, maging po ang aming buhay, Panginoon. At sa aming pag-iwahiwalay, kayo pa rin po ang mag-ingat sa amin sa aming pagpapahinga, Panginoon. Kayo po ang magkaloob sa amin ng mga makalangit na panaginip, Lord, na nawa po kahit sa aming pagtulog ay patuloy ho pa rin kaming nagpupuri at nag-aaral ng inyong mga salita, Panginoon. Patuloy ho kayong mangusap sa amin sa aming panaginip, Panginoon, Lord. Kayo po ang magpahayag sa amin na mga bagay, kung ano man po ang nais nyo sa aming buhay, kung ano po ang plano nyo sa aming buhay, mangusap po kayo sa amin, Panginoon, Lord. Tulungan nyo kaming magawa kung ano po yung kalooban nyo sa aming buhay, Panginoon. At ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Sige po. Amen. Salamat po. God bless po. God bless po. Good night po. God bless po.